hindi lang kayo, ano mangyari sa kinaupuan nyo, bigyan nyo lang pansin saglit na ang salita ng Panginoon ay magkaroon po ng daan sa buhay ng ating pong at sarili natin. Salamat sa mga kabataan, sa mga pastors, sa mga senior natin, at ang nag-organize nito. Salamat sa buhay niyo, sa kusina, sa inyo, sa pagdalo, sa churches ninyo na kung saan dinala kayo dito. I tell you, hindi ito isang regret. Okay? Salamat. Ito yung paborito kong sa ngayon, tuwing nag-preach ako, kung yung mga nakadalo sa Bayan ko, Quezon, ito yung ginagamit ko palaging na logo. Na may Bible doon at may espada. Na ibig sabihin ito, ang Panginoon ay hindi lang God is a God of love, God is a God of justice. Sana sa oras na ito, ay kapulutan natin ng aral sa salita ng Diyos na ating pagnilay-nilayan. Ituloy-tuloy lang yung pagpindot ng si Pastor upang mabilisan natin ito. At may mga emphasize na gusto kong mabigyan ng pagpapahalaga. Pero simulan ko mga kapatid sa isang kwento na kung kilala sa mga students in history, if you remember Christopher Columbus. Who is Christopher Columbus? Christopher Columbus, who is he? Okay, well, Christopher Columbus is the first man to circumnavigate the whole world. Okay, he's the first na naglayag sa mundo sa pamamagitan ng, sabi natin, ng unang mga barko. Okay? Nung nilalayag nila ang mundo, okay, ang tingin kasi nila ang mundo ay flat. At sa dulo noon ay maaring bangin or tawag ito, kainin ka na ng tubig. So when they circumnavigate the whole world, some of his followers, yung mga sasakyan nila, mga Victoria, 3, 4, 5 sila, sabi niya, Christopher's, huwag na tayo magpatuloy. Okay, the world is flat. We will die in the middle of the ocean. Walang pagkain. Bagyo, ano man ang nangyari, wala na makain. Yung iba, okay, if you wanna die, Christopher, go on. Move on. Nag-uwian yung mga iba. Kasi nga, the world is flat. Wala pa nakadiscover ang mundo. One time, nag-discover, sila, ikot-ikot sila. Christopher, okay, no more beyond. The world is flat. But suddenly, you know what they discovered? They discovered America. Okay, the new America. At sabi niya, do not say no more beyond. The more you go on, okay, more beyond, the more you go on. But there are challenges in life, the more you sail on. Because as we navigate the beauty of life, there are many circumstances that we will be encountered in the midst of our travel. Okay? Sa ating paglalayag ng buhay, okay, marami tayong mararanasan sa buhay. Pagsubok, bagyo, kahirapan, kalungkutan, kasawian, mawalan ng boyfriend, mawalan ng girlfriend, okay, the first love, lahat pwedeng mawala. But I tell you, the more you sail on, but the more you circumnavigate the beauty of life, the more you will see the beauty of Jesus Christ. Do you understand what I'm saying? Kaya, do not say no more beyond. More beyond with Jesus. Can we say it together? More beyond with Jesus. As we sail on together, we will experience a lot of suffering, okay? But we need to be courageous in the life that we have. Kaya marami talaga mangyayari at magaganap sa buhay natin. Kaya sabi nila, nung nakapunta na-discover nila ang isang si Hernandez, isa sa mga captain, sabi niya, nung pagbaba pa lang nila, kaya pagbaba nila sa California, nung pagbaba na nila, sabi niya, yung kapitan, okay, let's burn the ship. Kasi ang purpose nila, mag-ikot sila, kumuha ng gold, ibalik sa kanilang pupuntahan. Okay, ano niyo bang country purpose ni Magellan pagpunta sa Pilipinas? What are the 3 Gs? Purpose ni Magellan, okay, to ma-discover ang Pilipinas, gold, God, and glory. Yan naman talaga boast. Ito, nung na-discover nila na maraming gold, sabi nila,
masaya yung mga tauhan. Okay, iuwi natin ito. Pero alam niyo ginawa ng kapitan? Okay, baba kayo. Okay, now, sabi niya, from now on, from this on, sabi niya sa barko, lagyan niyo ng gas. Burn the ship. We will not return. How? We will build something more. Magkaroon tayo ng vision sa mga kalsada rito. We have a vision. But we will burn the ship. Sa buhay natin, sa pagsimula natin yung paglilingkod sa Panginoon, masarap yan. Lalo na kung itim na manok. Ang ganda na katawan nyo, parang papaya. Yung paa nyo, luyang-luya. Anyway, kaya sa buhay po natin, sa paglayag natin ng buhay, nang sinabi niya, kay Cap, burn the ship. Na habang sinusunog nila ang barko, umiiyak ang mga sundalo. Kasi sa isip nila, paano na mga kamag-anak namin? Paano na mga kapamilya namin inaiwan doon? But sabi ng kapitan, as we burn the ship, let's start now. Sa buhay natin sa ngayon, parang ganito. Okay, let's burn the burden, the sin, okay, self-centered desire, self-glory, self-interest, our ego. But right now, as we go back home, to our home, churches, and places, let's start to burn all our ships in life. Amen? Let's burn. And we will start this afternoon. As we go, as we sail on in life, as I can see it in the years of my ministry, in the years of those pastors and missionaries, workers who started the work with the Lord, okay, with faithfulness, they burn the ship. As we study, pag mag-aaral kayo, burn the ship. Start with Jesus Christ. Kasi, we are living in a modern type of world. So we need a new Shadrach, Meshach, in Abednego today. Kasi ngayon, dahil sa too much advance of technology, kuminsan nakalimutan na natin ang Panginoon. Okay? A cellphone, okay? Kung ano man, ito nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kultura ng mundo. Napakaganda, manimula tayo sa Panginoon. Okay, go on? Kaya yung last night, mag-review lang muna tayo. We need to be ready for trials. Okay? Our trials is not just only a trial of personal, but trials because of your life, you will submit, you are committing your life to God. Be ready. Kaya we need to be ready. Ang Christianity po sa panahon ngayon ay hindi po madali. Okay? Kailangan matest ang ating pananampalataya. Dahil dapat masubukan ang ating pananampalataya kung gaano tayo katatag. Doon, tayo magtiwala sa tayo sa Panginoon. Napalakasin tayo ng Diyos sa ating paglilingkod. Like the way I'm just reviewing sa panahon natin, na ating paglilingkod ay makikita natin na ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago sa kanyang pagmamahal sa atin. He is the same God of yesterday, today, and tomorrow. God's love, God's faithfulness ay hindi nagbabago para sa atin. Kaya mga young people, mga kapatid, huwag niyong sabihin na hindi mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kaya sabi sa akin ng asawa ko, kasi ang asawa ko nga ay may sakit. Nung nag-impake kami sa mission, nag-impake na po kami, pastor. Nasabi ng doktor sa asawa ko, 3 months from now, you will die. Last year. Okay, 3 months from now, you will die. Sabi, nag-impake siya. Sabi niya, sir, kasi sabi niya sa akin, sir, kasi tawagan na, sir, sir, simply means, alam niyo na, no? Ano, sir? Servant of God. Lin, sabi ko niya, ano sabi ng Lin? Lingkod ng Diyos. Kasi Lin yung tawag ko sa kanya, sir, tawag niya sa akin. Sir, sabi niya, ganito pala ang buhay na pakaiklik, nag-impake na siya. At lalo sige, nung umuwi na kami ng Pilipinas po, no? At sabi ni Pastor Ben, well, maybe you will not go back to mission anymore. Okay? Ang misis ko, parang nasaktan. Sabi ng doktor, sabi ng iba, oh, you have 3 months. Okay? And then, nabasa ko kanyang diary. Sabi, Lord, I died 3 times.
How do you feel? Pero sabi niyo sa akin, Sir, huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Kung ako na ang mauuna sa iyo, be strong, be courageous. Maraming nagmamahal sa iyo sa Panginoon. Sa ating buhay, huwag niyong sabihin na walang nagmamahal sa iyo. Be courageous. Just stand your faith, kasi we don't know the future. But what we know, God holds our future. Amen? Be tough. We will experience, but we will see the manifestation of God's great powers during trials. Huwag natin kalimutan. Kaya nga sa ating pag-aaral ng nakaraang gabi, courageous followers of Jesus Christ, okay, we will take people on their journey to the unknown. Kasi ngayon, nandito tayo, we want you to take to the place which is unknown. When, bakit? In-encourage namin kayo to serve the Lord, to go on, to be faithful, to be courageous, stand still to the presence of God. Those are the words that encourage us, even the time of David. Si David, doon lang nag-challenge sa kanyang life. Kung ito sinasabi ko, ano sabi ni David? Okay, he is running out of, tumatakbo siya. Kung iniiwasan niya ang takbo ng buhay, bakit ang anak niya, gusto niya ang anak niya, i-take over ang position niya bilang hari. Pati mga kaibigan niya. Lahat. Sabi niya, bakit ganito, Lord? And then he realized, ang encouragement ni David sa Psalms 89 and Psalms 88 and 89, it is an intertwined passages. Sa 88, puro kalungkutan. But when he realized, yung goodness ng Panginoon ay chapter 89. Sabi niya, I will sing unto the mercies of the Lord, and I will shout the greatness of God, the favor of the Lord to the next generation. Why? He saw the faithfulness of God sa kanyang paglilingkod. Na matapat ang Panginoon sa kanyang buhay. Nakita niya sa 88 ang kalungkutan. Life is full of miseries. Life is what? Baka wala na. Pero pag lumapit tayo, tumulog tayo sa presensya ng Panginoon, makikita natin ang sumusunod sa Panginoon, a courageous follower of grace, we need to take steps into unpredictable future. Ang napakaganda pala. Kaya last night, sinabi ko ulit, I'm just only reiterate one spot. Number 4, basahin nga natin. Courageous servant, good cause. Press on. You need to press on. Huwag tayo tumigil. Nasasaktan ka man, nalulungkot ka man, iniwan ka man, may kabiguan sa paglilingkod, sa pag-aaral, awan ti pagbayad ni tuition fee, okay? Awan ti pamasahe, awan ti magatang tayo na baro nga gabado, iso ti rigrigat, awan. I tell you, hindi yun ang dahilan. Just keep on. Ito yung kaya nga, we are called, okay, upang maging matatag, matibay, to be courageous, reveals your deepest passion. Okay, ang isang matatag, matapang, okay, may damdamin sa paglilingkod, there is a deepest passion. Kasi yun Kasi, gusto ko lang i-pass ulit sa inyo, nung ako noong 2003, hindi ko alam kung paano gusto ko talaga maging missionary. Walang programa ang TCM. Ang programa lang noon, malapit ka sa medyo hindi naman malapit, hindi pangit naman sana malapit sa kusina. Kilala mo ang mga unang naging missionary, pag malapit ka, pwede kang maging missionary. Noon, wala pa tayong GTCM. Kaya sabi ko, personal ako nag-aral. I studied missiology sa isang school. So I start and I asked the heads of the TCM, can we start our own program? Kasi nag-join ako sa ibang organization. Vision 2010, Southeast Asia. So kami nag-start noon, Vision 2010, ng Asia Vision. Kami lumabas to reach out in Southeast Asia, the unreached. Doon nagsimula yung passion ko. Nakita ko kasi na maraming namamatay na walang Panginoon. They are dying without Jesus Christ and they will go to hell. Yun ang nagsimula ng courage sa akin. Ang gusto ko ma-emphasize noon, pumunta ako ng Cambodia. Pero Lord, isa pang lugar na gusto ko na sana hindi pa napupuntahan. Kaya pupunta ako ng Laos. Yung Laos, isang komunistang bansa na walang Diyos, walang Panginoon, religious, at wala. Pag nakita ka doon, papatayin ka talaga.
Pero doon kami dinala ng Panginoon ng aking asawa. Sabi ko, Lord, thank you. Kaya kung kailangan may passion ka, may gusto ka, hangad mo to. Passion is intentional. Okay, if you want to go, that is your intentional spirit. Okay, hindi ka, narinig ko nga, hindi ka tinatadyakan o sinisipa o tinulak para gawin ito. There is the desires because you saw the needs of man. Parang ganito eh. Ito, minsan talaga pag matagal ka na sa gawain, may iwan yung mga outline natin. When the Lord Jesus Christ saw the crowd, sabi niya, look at the field, ready for harvest. Okay, bababasa natin sa Matthew chapter 9. Look at the field, my young people, look at the field. Look at Isabela. Okay? Solano, San Manuel. Yung pinuntahan namin, wala pa tayo pala mga churches who will continue the work. Let's see the field. Ano paano doon? Look at them. They are ready for harvest. But the workers are lazy. But the workers are missing. But the workers are busy for material things. The words are busy. Sabi niya, look at the world. Okay, Christians, look at the field. They are dying. Where are we now? Ang tawag doon, compassion. Di ba? Sabi niya, compassions. Okay? Nandun yung agony. Last time, I saw, sinabi ko, agonize of Jesus Christ. Naawa siya sa atin. Naawa siya. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Pangalawa, visualize. Tatlong message, agonize, visualize, and evangelize. Because sa chapter 10 ng Matthew chapter 9, nakita kasi ng Panginoon ang lungkot, kawalan, kasawian ng tao. Pinakita ng Panginoon Jesus sa 12. Kaya look at the field. Okay, that is the agony. Nagkaroon ng vision. Let's go! Kaya sa chapter 10, he called them. Tinawag niya to. Be courageous. Pag nangaral kayo ng salita ng Panginoon, huwag kayo magdala ng lumang bagay. Sumunod kayo sa akin. Yun ang mahirap eh. Yung sumunod ka na hindi mo alam kung anong gagawin dahil unpredictable place. Sumunod ka sa Panginoon. Mag-aral ka sa Bible School. Okay? Mabuti na kayo. Maganda ng Bible School tulad doon ng dati. Okay? Kaya sabi ko, okay lang. Pero I tell you, kasi personal for experience eh. Teacher din naman ako. Mrs. ko, ganun din. Trabaho din po kami. Pero totoo yung sinasabi ng mga pastor natin. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Sana nga eh, sa mga kababayan natin, huwag yung sayangin na mag-aral kayo. And then after the 4 years, and then after that, to have a marriage degree with the Buntis tree. Huwag naman po. Okay? Just go on. Okay? To burn the ship. Okay? So, courageous servant refuses to compromise the truth. Kung tama ang katotohanan, malaki nito kahit kapag lang tayo. Okay? Kung nagpunta kami sa Lao, sabi doon sa Lao kasi, yung mga Christian, mga missionaries din, nung nalaman na wala tayong baptism, si Pastor Mel, kulto. Gano'n akong kinulay. Gano'n akong dinala. Alam ko, sila ang nagsumbong sa akin sa polis. Dinala ko sa presinto, sabi, tinanong ako, sa presinto, why are you here? Yung mga tanong nila sa akin, isang buwan, interrogation na pala yun. Nag-iiyakan na yung mga members sa church. Kasi simba po noon. Tapos tumayo si Semper, yung mga ibang taga-Cavite, taga-Manila, si Semper, dating presidente ng kabataan. Sabi niya, Tito, ganito, sabi ko sa church, ganito. Pero close. Sino ang una nang gustong lumabas? Nagsisimba kami noon. Closing na. Kaya awitan na kami na, then sings my soul. Tapos may nandiyan ang pulis sa labas. Sabi niya, binulong dito, may pulis. Na-trauma kasi si Rafa eh. Si Rafa ko, pamangkin ko. Umiyak na siya dito. Hanggang ngayon, may trauma nga eh. Pag nakakita ng pulis eh. Pero yun ang walid eh. Sabi ko na akong church, sino lang gustong umuwi, may pulis sa labas. Wala, awa ng Diyos, wala po naman. They are willing to stand up for Jesus.
Kasi matest kasi ang pananampalataya natin. Kung dumating na sa buhay ninyo, between life or death, between to renounce or even to recant your faith, because you follow Jesus Christ, it will test your faith. How strong we are. So, courageous follower of Jesus Christ, there is a risk, an offense to rescue those we love. Kasi mahal natin sila eh. Ayaw natin sila mapunta sa impyerno. Okay, just go on. Kaya po, ang isang followers ng ating Panginoon, dadalhin tayo sa isang lugar na kung saan ay para bang ang hirap na tanggapin o hirap kilalanin, bakit nandun tayo, pero ma-realize natin ang pagkatawag natin sa Diyos, at doon ko nakita, sabi nga pala kung sila sabi sa aking preaching, that the greatest joy in a Christian life is to be the center of His way. Your greatest privilege and the greatest joy to serve the Lord, okay, in the very secure place in serving God, when you will live in the center of God's will. Amen? That is the greatest joy. Kung ikaw ay namumuhay sa presensya ng Diyos. Okay? Napakahalaga ito lang, na kailangan natin ng mga katulad ninyo na sinusunod natin, minamahal natin ang Panginoon, namumuhay tayo na may kabanalan, may katuwiran, okay? Hindi na po kailangan na maging formal tayo para tayo mag-share, but what you need is to name the name of Jesus Christ, John 3:16. Okay? John 3:16. Malala ko, matagal ko ng illustration ito, nung ako'y nag-pioneer sa Bangar, La Union. First time ko doon, meron isang babae, okay, tumayo sa bus, tumayo, nag-preach. At ang ginawa ng konduktor, hinihila pababa. Hinihila siya pababa, at halos tadyakan na yung babae. Kasi, tapos umiyak na yung babae. Pero, nandoon, yung mga tao, tumitingin talaga sa kanya, biglang noong hindi na mapigilan ni konduktor, at talagang dire-diretso na yung bus, biglang nagsalita yung babae. Sabi niya, "Ako kakabsat, may saak ka nurse. Pero di nabigbig ko at nakilala ko ang Panginoong Diyos, isa lang ang desire ng puso ko, ay bahagi ang salita ng Diyos sa mga taong hindi na pa nakakakilala sa Kanya na tunay." Okay? Ang hawak ko ngayon ay hindi baril, hindi 45, hindi 38, hindi machine at ang ulit kong dala, ang dala-dala ko lang na magbahagi sa inyo ay hindi ito mga armas na ito. Ang dala ko, at ipinangpay, tumutulong ang buha niya. Ang dala ko, binabahagi ko sa inyo, hindi 45, hindi 38, hindi 29, kundi ang dala ko sa inyo, John 3:16. Na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Yan ang dahilan bakit ako tumatay. Nakilalanan natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. At kapag sinabi niya yun, tanggapin niyo siya. Bumababang yung babae, pati yung konduktor makahiya. Diba? To be a courageous follower of Jesus Christ, matest ang ating faith, okay? Makita ang ating pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Doon, makita natin. Kasi doon natin makikita. Sa ngayon siguro, pwede easy lang tayo, no? Easy Christians. Only coming to the church, sitting capacity, okay? Okay, sitting and ang tawag ko dyan, sitting capacity. Yung iba naman ay sleeping capacity or sending capacity. Ano naman sleeping ka? Pwede. Tagalinis ka, okay lang. Kaya, to be a courageous follower of Jesus Christ, pakipasa natin tatlo, pag natin antukin. To be a courageous witness and tells what he knows. Ito, to be a courageous witness of Jesus Christ tells what he knows. Kailangan natin, sabi nga sa English, you cannot share what you don't have, but you can share what you know, what you have. Kaya, sa buhay po natin, to be a courageous witness of Jesus Christ tells what you know. If only John 3:16 share it. Ang katapangan ng pagsasalita ng Panginoon. Okay? To be a courageous witness shares what you experience.
what you experience in life. Yung pala nakakalaga. Kasi hindi mo naman may share ang salita ng Panginoon kung hindi mo naranasan. Di po ba? Kung hindi mo naranasan ang kaligtasan, hindi mo naranasan si Jesus, you cannot share. Hindi mo pwedeng share ang hindi mo alam. Kaya sa paglabas po natin ito, sana maging matatag tayo, tulungan tayo. Kung mayroon man isa sa inyo, maging partner. Partner in the Lord. Start now. Na mayroon kayong partnership in sharing the good news. Na mag-start na kayo mag-share ng isa o dalawa. Kasi yung mayroon kong kaibigan, 5 silang magkakaibigan, estudyante pa lang po sila. Nagkatulad ninyo, na nakapagtapos sila ng college, nagtrabaho sila, at ang dream nila, itong 5 magkakaibigan, buo mo sila ng isang small group, itong 5 estudyante, they are very courageous enough, at yung pera at sahod nila, iniipon nila, naglalagay sila ng pondo. Sabi nila, ang dream nila, itong 5 ito, I met them personally in Thailand. Anong plano nyo? Kaya, kami po estudyante dati, pero nakatapos kami sa pag-aaral, ito ang ginawa namin. Okay? Nag-ipon kami, ng dream namin na sana pagdating ng panahon, meron kaming pastor na ipadadala dito sa Southeast Asia. Grabe ko estudyante. Nagpunta sila doon upang makita nila yung first field ng mission field dito sa Thailand. Natutuwa ako sa 5 estudyante ito, nakapagtrabaho sila, mga professional sila. They sent a missionary, only the 5 of them. Hindi naman ibig sabihin maging missionary kayo. You can be a sender by helping them financially. Okay? You can stay here, but somebody will go. Magigit nyo? Hindi lang naman tayo pupunta. Baka lang tayo pupunta, wala na matira. Yan ang nangyayari ngayon sa South Korea. Yun ang binabantayan namin sa Study of Ministry, Missiology. Ang mga South Korea ngayon, sila palagi nagpapadala ng mga missionaries. Pero yung church, ang South Korea ngayon, marami na rin atheist. Bakit? Send and send. Huwag natin kalimutan, meron din tayo sa Pilipinas. Meron din tayo dapat bantayan ng ating lugar. So, to be a courageous witness remains loyal to the end. Hindi lamang sa salita ng Panginoon sa akin. Well, anyway, ewan ko, yung mga baguhan dito, yung loyalty natin sa salita ng Panginoon, yung message ng grace, rightly dividing the word of truth. Kaya banggit na natin 2 Timothy 2:15. Sige nga, lahat tayo. Yung mga bago pa lang, o yung mga bago okay lang. Yung mga matatagal na, shall we say it? 2 Timothy 2:15. Purihin ng Panginoon. To be a courageous witness remains loyal to the end, to the message. Yung salita, okay? The integrity of the message. Stand the truth. Do not compromise the message of grace. Okay? Maraming offer ngayon. Maraming offer. But we as a grace believer, we need to stand still to the message of grace, the truth. Ito yung gustong ginigit na Apostol Pablo, an approved worker of grace. The key word of 2 Timothy 2:15 is not only rightly dividing, kasi puro tayo rightly dividing, correct? But the essence of 2 Timothy 2 verse 15, an approved worker of grace, that not ashamed to rightly divide the message of grace, an approved grace believer, an approved servant of grace, okay? And not an approved by man, approved by a church, but approved by God. That is the greatest message of 2 Timothy 2:15. Hindi lang po yung ko, but be an approved servant, follower, an approved and a courageous follower and a witness of grace. Yun ang gusto i-emphasize na Apostle Paul. Okay, go on. Ito, sana, napakalaga kasi ng the course of discipleship. Napakalaga na magkaroon tayo, we will duplicate. Bago sana po magtapos dito, kailangan natin maduplicate ang ating sarili. Na hindi habang panahon nakaupo tayo nakikinig. Hindi tayo lang listener, tagapakinig. Ngayon, tagapakinig pa kayo.
Pero darating ng araw, sabi ko nasa likod, nagtutupras ako doon. Nung kami kabataan, dumagalo rin akong katulad ko. Hindi ko alam na ganito pala mangyayari sa akin. Dati, ito si Jillian, nung maliit pa to, pupunta ko doon, ewan ko yung kapatid mo, ikaw noon, nung maliit pa kayo, pupunta ako sa Mindoro. Mas bata ka pa noon. Sabi ko, magkano sa Bible School? Kasi marami kong na-challenge, si Ryan, nasa Bible School. Sabi ko, sabi sa akin, Pastor, kuya, hindi mo na ako kilala, no? Oo. Ako noon ang Ilocano. Ikabkabel mo dito likod, tadak makapak na, magmag na kami, hindi karayan. Okay, nadadanong na, para Sunday School, nag-DBBS. Ako noon yun, Pastor, kuya. Pero ngayon, natutuwa ako, DJ sa Baguio. Tapos principal, ako noon, hindi ko makalimutan, just a simple touch, a simple hug, your presence is a good enough to challenge the people. Sabi nga sa akin ng Pastor Bermejo, alam mo Mel, yung simple hug mo lang sa akin, it means a lot. How much more your presence? It means a lot. Those people, discipleship. 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang tawag po dyan ay the triple T. Sa love. Kasi nandoon yung duplication of life. We need to duplicate who we are. But do not duplicate. If you are a monster Christian, never mind. Do not duplicate to become a monster follower of Christ. But if you are a good, convicted by the message of grace, a follower of Jesus Christ, good to be what? Influence somebody. Okay? To be a what? Influence. Impact. You know, ano yung sabihin ng impact sa inyo? Yung lumang panahon, ang impact simply means, I must plant a church today. I-M-P-A-C-T. Impact. Ano meaning? Ano meaning ng impact? I must plant a church today. Pero isa pang definition ko ng impact is what? Invest. Invest. Kasi kung nag-invest kayo, it simply means you put something, an energy, emphasize, impact, okay? Invest, and mentor. Mag-mentor ka. Okay? Huwag kang magsawa na yayain mo siya. Huwag kang magsawa sa kaklase mo na siya bagahagi na ng salita ng Panginoon. Mentor. Of course, as you mentor, continue to pray. That person, okay, assist. Pag nag-mentor ka, assist mo ang Panginoon pangailangan. Okay? C. Connect. Kaya napag-important yung communication. Connect. And of course, as you train, transition. Iwanan mo na siya. Yan ang training natin sa Bible School. Pag you are ready enough, okay, marami kong sasabihin eh. Kahit wala sa outline, ang dami kong sasabihin. Sa life ko kasi meron akong dati lang 7 na the 3E of my life. Okay, tuloy lang, the 3E of life. Ito sabi nga ni Paul, it is always been my ambition to preach the gospel where Christ is not known. Pag makilala mo ng Panginoon, ang pinaka-ambisyoso mo sa buhay, you are a good scandal. Marites ka na ngayon. Marami sa inyong marites eh. Pero natutunan ko, hindi lang marites, the good Samarites. Okay? What? We are scandalous by the name of Jesus Christ. Go on. Ito yung sinasabi ko kagabi. Ito yung isang lawyer na nakulong. 3 months na nakulong yan. Tawag niya sa akin, Papa. Abogado yan. Nakulong dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Papa, sabi niya sa akin, never mind, I'm a lawyer. Never mind, pag di nila ako tanggapin ng trabaho, I know God will do something for me. Eh yan, naging isa sa pinakamayaman na bata sa Lao. Hindi nga siya naging attorney. Nagkaroon ng mga sasakyan na nagbibiyahe, okay, from border to border. Yan. Kung dito, pray for him. Ang pangalan niya ay Onkeo. Okay, go on. Okay, ito, si William Borden. Napakabata niya, kasi edad niyo, sino dito ang 21? 2021. Okay.
tatay niya ay isang mayaman at isang attorney. Itong anak niya, ang gusto ng tatay niya na siya maging lawyer. Pero ginawa ng tatay, sabi mo, bago ka pumasok ulit sa school, mag-travel ka muna sa iba't ibang bansa, NC. Tingnan mo, at balik ka at ituloy mo pag-aaral mo. Pero nakita niya ang pangailangan, dahil mga Kristiyano siya, nakita niya ang pangailangan ng mga tao na walang Panginoon. Okay? Alam niyo, age of 21 years old, namatay siya. Sakit na malaria. Napakalungkot, no? Namatay siya. Sa paglilingkod sa Panginoon. Setback ba yun? Kawalan ba yun? Ngayon, nung kinuha yung mangkay niya, yung Bible niya, sa first page, sa gitna ng page, saka sa last page, nakita ang tatlong word. Doon sa Bible niya, sa first page, no reservation. Kung nakita niya ang halaga ng buhay at sumunod sa kalooban ng Panginoon, sumulat siya, no reservation. Sa gitna ng Bible niya, mayroon nakalagay doon, no returns. At sa dulo ng kanyang Bible, at the last page of his Bible, no regrets. He died faithfully, serving the Lord. Why? Because he understood the message of grace. Wow. His name is William Borden. Next, Adoniram Hudson. Kaya meron tayong church ngayon sa Burma, Myanmar, because of this young man. Namatay siya doon, 40 years na nag-share ng gospel. Walang na-convert kahit na isa for 40 years. Nagpasakit yun. Nag-share ka. Hindi niya na nakita ang bunga ng ministry. Pero yung bata na nashiran ng gospel, siya ang nagpatuloy. Right now, ang Burma puno-puno ng Christianity. Sa Shen tribes, okay, the prospect are as bright as the promise of God. Maaaring tayo magsimula sa ministry. Maaaring hindi na namin makita ni Pastor Donato. Pero sa inyo, pwedeng kayo na magpatuloy sa gawain pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Huwag kayo mawala ng pag-asa. The next. Maaaring hindi nyo kilala to. Sino nakakakilala nito? Gusto ko lang i-review sa inyo. Sino siya? Pumunta na sa kawayan yan. Oh, pumunta na yan. Yan ang tatay ni Pastor Ben Anderson. Siya, ako ang nakakita, sabi ni Ben, man, tinago mo pa yung maliit na sulat? Yes. Doon sa isang maliit na papel, na nasulat ni Pastor Anderson na matanda, nakalagay dyan sa kanyang sa diary, keep moving, keep preaching, keep preaching. Kaya nung naman, kung bago siya mamatay, si Pastor Ben Anderson nandun sa dati sa Laos, nandun kami noon. Yung tatay niya, hindi na makakita at doon sa higaan. Ngayon, ang ginawa ni Pastor Ben para makita niya ang kanyang tatay, umuwi sa Amerika. Doon nakahiga ng tatay niya at nakatayo sa pintuan si Ben Anderson. Kilala si Ben Anderson, eh? Nabilag sa Baguio, di ba? Sabi ng tatay niya, sa anak niya, hindi na, nakagano na, oh. Go out! Go! Do not stay here. Go! Why? Yun ang ating call. Ang tawag ko sa kanya, the father of independent mission. Why? Keep moving. We need to work together. Hindi po natin kaya ang gawain pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Okay, go on. Kaya sabi dito, he directs watch affair. Pagkibasa natin lahat, mga kapatid, paano tayo makatulog? Christianity. It remains an abstract idea. Ang isang Kristiyano without discipleship is always a Christianity without Christ. Pag ikaw ay Kristyanismo, Kristiyano ka, pero hindi ka nangangaral sa pagka-Kristiyano mo, it will just remain a Christians by word. By word. Why? If a believer in Christ did not preach in his first 2 years of his conversion, he will not likely open his mouth again to preach.
Malupit yan. Pag ikaw ay Kristiyano ngayon, araw na ito, sa isang taon na hindi ka nag-share ng gospel, pwede pa, maaring nahiya ka. Pero pangalawang taon na hindi mo pa ibinubuga ang salita ni Jesus sa bibig mo, at ang pangatlong taon na Kristyanismo, manatili kang walang pagbabahagi sa salita ng Panginoon, walang pagmamalasakit, walang pag-ibig, walang desire, walang passion, maaring hindi ka totoong Kristiyano. At true Christians, we must open our mouth and communicate the message of grace. Amen? That is Christianity. To open my mouth boldly, sabi ni Paul. Pray for me that may utter the grace of God, the mystery of grace, Ephesians chapter 6. To declare the message of grace, to defend the truth, to demonstrate the glory of God. Okay? This is the message of the Lord Jesus Christ given to us. Kaya sabi dito, a disciple of Christ, disciplined in his relationship with God. Kung totoong mayroon kang Panginoon, pwede kong ibigay sa inyo itong copy ito that you can share also. Sa lahat ng ito. A disciple of Jesus Christ, he has a character of his relationship with God, involved in gathering all believers. This is our character, spirit-filled, spirit-led, concerns for others rather than himself, involved in serving the areas of giftedness. Kung meron kang kakayanan na magtrabaho, meron kang binigay sa iyo ng Panginoon na pwede mong gawin, na ikatutulong mo sa pag-unlad sa gawain ng Panginoon. Hindi ako naniniwala na ikaw ay Kristiyano, wala kang pwedeng gawa sa iglesia. Ginawa ka ng Diyos, hinubog ka ng Diyos na pwede kang may magawa sa paglilingkod sa Panginoon. Of course, prayer for in all things. Manalangin po tayo. Hindi natin kaya ang gawa. Sabi nga, a man without prayer is a man without power. And a man without power is a man without a blessing. Amen? So we need the presence of God. So this is a disciple. It's also what? Leading others to become disciple. Yan, 2 Timothy chapter 2 verse 2. And of course, lastly, hindi naman puro hirap. We need to enjoy serving the Lord. Hindi naman puro kahirapan. Masaya ako, masarap ako, nakita ko ngayon, tuwang-tuwa ako. Hindi tulad sa amin noong una. Pag umatin kami ng youth conference, wala kaming sasakyan. Puro kami nagre-rent. Puro lang kayong ordinary. Pero ngayon, nakita ko, puro mga gari ng sasakyan. Di ba ang sarap pakinggan makita natin na may ang mga anak natin, ang mga anak ng Panginoon Diyos pinagpapala material? Mga young people, challenge ko rin sa inyo. Okay? Kasi sa akin katagal, experience sa ministry, puro tayo nangangarap magtrabaho. Sana mangarap kayo maging businessman or businesswoman. Okay, mangarap tayo, magkaroon tayo ng ganitong campsite. No? I like that smile. We need to create a fire to have our own campsite in Isabela. Grace campsite. And we cannot do this without you. Amen? Are you listening, guys? We need a young blood to work together to have our own campsite in the future. I challenge you, 5 to 10 years from now, tagal naman pastor, bakit na kami noon. Pero I'm still challenging the Christian grace believers that every district, every Luzon areas, na meron tayong tinatawag na, ang tawag ito? So, areas, Sinlag, district. Kung meron tayong sariling campsite, na itong campsite na ito, hindi lang pang a place of fellowship, a place of gathering, a place of prayer, but a place of discipleship. In a training ground of each one of us to work together, but we cannot do it alone. We need to work together as a team in the ministry. Hindi tayo hey, wow, nandito na kami. San Fermin, bakit ganyan kayo? Oy, si Mercedes, malayo na kami. Oy, ito naman Buena Vista. Ewan ko ba dyan, malayo Buena Vista. Hindi ko alam sinasabi ko. Concepcion, meron ba? O, yun, nakita ko. Ito, matayo, habol kayo, habol. Nandito na kami, San Fermin, dati nauna kayo, huling-huli na kayo. Hindi ganyan ang Christianity. We need to work together, push them out. Bilang isang teacher, tuturo ako sa college. Okay? Once you are a teacher, do not preach, do not speak a high-sounding speech. Just speak with
ni, huwag kang dito ka, na ikaw habulin ng mga estudyante mo. We need to go down to bring them up. We need to go down to reach them up. We need to bring the name of Jesus Christ, but we need to go down. Be humble by our character, by the conviction to see Christ in your life. Okay? Napakaganda. Makita natin, so sabi nito, a disciple is committed, okay, to follow Jesus Christ, to become like Him. To become like Him. Being a disciple of Jesus Christ is not just only merely going to the church. It is a commitment transformed by God. Romans 12 verse 1 and 2. Okay, next. Ito, siguro, time to sleep. Tuloy lang. Kaya dapat maging goal-oriented tayo. Sa buhay ko kasi, meron ako tinatawag na, no? Bilang isang grace believers, meron akong tatlo. Goal-oriented tayo, grace-oriented, godly-oriented. The worker of grace. Kaya tatlong goal ko, tatlong karakter dapat natin. Goal-oriented, grace-oriented, godly-oriented. Sana may mayaman to. Ano yung muna? Goal-oriented, grace-oriented, godly-oriented. Hindi lamang puro tayo debate. Meron tayong goal, mangarap tayo. May desire tayo, may layunin tayo. A goal-oriented is a leader, or a leader is a person who influence people doing to accomplish a purpose. Ang gandang definition ng isang oriented Christian follower of the Lord. Okay? Meron tayong isang tagapanguna na may takot sa Diyos, na pwede natin ma-influensyahan ng iba na katulad David na gumagawa upang masunod natin ang layunin ng Diyos. We must have the same mind. Let us work together with the same spirit, with the same character of our Lord Jesus Christ. Doon, ito, matapos na tayo. Kaya ngayon, as I end, okay, salamat, Pastor. Ako kasi hindi marunong magpatawa. Bago ako nakilala ang Panginoon, ay naging membro ako ng Romans 3:10. Ito yung Romans 3:10. Alam niyo yung Romans 3:10? Sa Tagalog. Walang matuwid, wala kahit na isa, meaning kalbo. Ito daw, verse ng mga walang buhok. Romans 3:10. Na minsan, nung ako'y naglilingkod sa Panginoon, long hair din ako. Pero tutuwa ako, naging member ko ng Romans 3:10. Okay? Pero ngayon, binago naman ako ng 2 Timothy 2:15 na tayo, no? Na meron na tayo. Ito yung assignment natin. Ito yung picture na gustong-gusto ko kasi. Ito yung pinaka Buddha na templo doon sa Lao. Sa likod niyan, nandiyan ang bahay ng Grace. Nandiyan yung likod natin. Ito yung capital city ng Vientiane. Nagdang kami nakatira. Okay? Gold yan, pinupunta ng mga tourist spot. Na lumuluhod, nagpupuri sila sa mga Buddhist pagdating ng November, napakaraming tao yan sa buong Lao, pati ang Vietnam, Thailand, pupunta dyan. Kaya ako nilagay dyan, kasi sa personal ko nung nasa Lao ko, ito yung assignment natin. A preaching assignment. Assignment natin, pero ito yung magiging personal assignment ko. Dito sa Kawayan, okay, na dapat meron kang preaching assignment. Magmula ngayon, paghanap pa ng tao mo to be a courageous, chosen by God, pursuing the greatness and the righteousness of the Lord, meron ka dapat personal assignment. Okay? To be like Christ. And this assignment is a precious assignment. Bakit? Napakaganda to. Na mayroong isang kaluluwa na maihatid mo sa harapan ng Panginoon. Na dapat, pwedeng mangyari ito sa buhay mo. Na pwede kang gamitin ng Diyos. And these assignments, pwede lang ma-accomplish. We need to see, okay, the name of God. Masaliksik natin palagi kung sino si Jesus sa buhay natin. Kaya young people, I'd like to end. We thank the Lord sa programa natin dito. Na as we serve the Lord, just be calm. Ano yung letter C?
Become, be confident, and be courageous. Become, just wait. Lord, use me. Lord, I am confident na ikaw ang nagtulong sa akin. Ay, tumayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sana mayroon tayong natutunan sa mensahe na iniwan sa atin ng Panginoon. We need to burn. Let's go back to my illustration. We need to burn na something na hindi natin na pwede na isuko sa Panginoon. Let's burn it now. Burn our hearts, burn our personal ego, interest, unforgiving character. Kung meron tayong mga bagay na hindi natin na isusuko sa Diyos, right now, in this moment, we need to ask God that God can cleanse us, can transform us to the image of Christ, to work with Him, to be courageous enough to declare your name, the name of Jesus Christ. Lord, today we thank you for giving us this great opportunity. And I pray a special prayer for them. Help them, oh God, to stand still in your grace, to defend the truth, embrace their calling, and do not compromise. The grace that you have entrusted to us, that we need to remain still. We thank you, Heavenly Father, how powerful you are, that never leave us. And I just want to pray, Father, we have many weaknesses, flaws in life. But right now, we just want to surrender it to you. Lahat ng mga bagay na nagpapalayo sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kabataan. Hubugin mo sila, O Diyos, na isang palayok na bubuin mo with a special clay to be used by you. It's like a clay created by you that will be a masterpiece of bringing the good news to the lost. Lord, make our lives be a masterpiece in bringing this love of Jesus Christ and demonstrate those people never heard your grace and good news. Lord, thank you so much. We just want to praise you, Lord. We just want to thank you so much. Thank you for the life, the ministry that you have given to us, that we can be used for you, Lord. Lord, really, the life that we have is too short. We need to be used by you in a way that you want us to do. Salamat po, Diyos. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat mag-aaral po namin, bawat kabataan, bawat mag-aaral, mga nag-ahanap ng trabaho. Bigyan mo sila ng trabaho, Panginoon. Bigyan nyo sila ng desire, O Diyos, na magamit ang buhay namin. Yes, so God, there are many times na pagod kami na ibinabahagi namin ang salitang ito. But right now, Lord, is challenge them. Kung makapaghanap sila ng trabaho, yung sinasabi na vision na gusto ko mangyari, na magkaroon ng isang generating center, a grace community, dito po sa heart ng Isabela. Panginoon, palain mo po ang aming mga kabataan na makahanap ng trabaho, na huwag nilang kalimutan na minsan narinig nila ang salitang ito, that we need to labor together, striving together, laboring for the purpose that Christ be exalted. A place dito po sa sentro po ng Isabela. Lord, bigyan mo sila, O Diyos, ng vision. Dare that vision. Dream that vision. Drive that vision. Na gamitin po nila ang kanilang kakayanan. Their strength. We are the wisdom of the church. But they are the strength of our church, the youth. And our children is the hope of our future. The hope of our church. We thank you, Lord. Kaya sa oras pong ito, sa aming pag-iwahiwalay sa hapong ito, samahan niyo po kami, damhin po namin ang salitang ito, na isang wagas, makatotohanan, na magamit po namin sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa mga magulang. Salamat po, Diyos, sa pinansyal. Salamat po, Diyos, sa mga bagay namin pong naimba sa aming mga damdamin.
At babaunin po namin sa aming pag-uwi, sa aming paglingkod, na huwag namin kaligtaan that we need to remember this day that we will burn our hearts in this area. Burns our personal interest. Burns our ego. Burns our personal character that cannot reflect the presence of Christ. But Lord, burn our hearts. The needs of urgency, the needs of ministry, to preach the regions beyond, to make all men safe, to reach the beyond the borders, that Jesus Christ is the only Savior of mankind. Thank you, Lord. We just want to commit to you our Father. All the glory, all the praises and honor belong to Jesus Christ our Lord. We shall say it. Amen. Amen. Lord. Thank you. Ay, pinaka-tepe. Sir, salamat po, Pastor, sa napakaganda